Magandang araw po sa lahat. Welcome sa panibagong episode ng Buhay Sari-Sari BSS TV. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa Brigada Eskwela at sa diwa ng bayanihan ng ating mga kababayan. Taon-taon, bago magsimula ang klase, nakikita natin ang mga magulang, teacher, barangay official, mga volunteers, alumni at iba pang mga stakeholders na nagtutulungan para linisin, ayusin, pinturahan at ihanda ang ating mga paaralan. Maganda ang layunin ng Brigada Eskwela. Hindi lang ito tungkol sa paglinis ng classroom, hindi lang ito tungkol sa pagpintura ng mga pader, hindi lang ito tungkol sa pag-ayos ng upuan, misa at paligid ng school. Ito ay tungkol sa isang mahalagang kultura nating mga Pilipino, ang bayanihan. Pero ngayon, may isang malaking tanong. Nagiging malinaw pa ba sa lahat ang tunay na ibig sabihin ng Brigada Eskwela? Dahil sa pagitan ng DepEd Order, No Collection Policy. Dahil sa paggamit ng DepEd Order, No Collection Policy, salitang voluntary at pangangailangan ng bawat paaralan. Marami na rin nalilito. May ibang nagsasabi, No Collection Policy, kaya bawal na kahit anong ambagan. May iba naman nagsasabi, kung nga lang ambag ang magulang, paano man maayos ang classroom ng ating mga bata? Dito natin kailangang linawin ang usapan. Ang Brigada Eskwela ay hindi dapat maging sarpilitang koleksyon. Pero hindi rin ibig sabihin na wala na tayong papel bilang magulang at miyembro ng komunidad. Bago tayo magpatuloy, inimbitahan ko po kayo sumali at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. Sa ating Facebook naman po, pakipollow na rin po para masubaybayan ninyo ang ating mga bagong videos at updates. Bilang pagpapasalamat sa inyong suporta at pagtangkilik, sisikapin ko pong makagawa ng makabuluhan, kapag-ipakinabang at inspiradong content para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. God bless po sa ating lahat. Ngayon, balik tayo sa ating usapan. Brigada Eskwela ay isang programa na kung saan nagtutulungan ng school, magulang, komunidad at iba pang volunteers para ihanda ang paaralan bago magpasokan. Sa madaling salita, ito ay school preparation through community participation. Mga sirang pintuan, upuan, pinapaganda ang paligid, tinatanggal ang mga kalat, tinatingnan ang mga kailangang ayusin bago pumasok ang mga bata. Minsan ay may simpleng repair, repainting, pag-ayos ng garden, drainage, gate, comfort room, o iba pang mga school facilities. Sa ideal na kalagayan, maganda ito dahil kapag nilinis at maayos ang paaralan, mas comfortable ang mga bata. Mas maganda ang learning environment, mas ligtas ang classroom. Mas handa ang teacher at learners sa pagbukas ng klase. Kaya kung titingnan natin ang konsepto, walang masama sa Brigada Eskwela. Ang problema ay hindi ang bayanihan. Ang problema ay kapag nagkakaroon ng kalituhan sa pagitan ng voluntary help at bawal na koleksyon. May no collection policy ang DepEd, ibig sabihin bawal ang sapilitang mangulikta ng pera o kontribusyon mula sa mga magulang at estudyante. O, tama naman yon. Dapat walang bata na mapahiya dahil hindi nakapagbigay. Dapat walang magulang na napilitang maglabas ng pera kung wala naman talagang iba na labas. Dapat walang estudyante na maapektuhan sa enrollment, grades o treatment dahil hindi nakapag-ambag. Dapat malinaw iyan. Pero dito rin nagsisimula ang kalituhan. Kapag narinig ng iba na no collection, ang ibig sabihin sa kanila, wala na akong kailangang gawin, libre na lahat, bahala ng school. May utility personnel naman, trabaho na yan ng teacher o janitor. Dito nagkakaroon ng maling interpretasyon. Kasi ang no collection policy ay hindi nangangahulugang napatay na ang bayanihan. Ang ibig sabihin lang nito ay
Bawal ang sapilitan, bawal ang ma-pressure, bawal ang mandatory payment, at bawal ang mapahiya. Bawal gawing mong kondisyon ang kontribusyon para sa enrollment o treatment ng bata. Pero ang pagtulong kung bukal sa loob, kung voluntary, kung walang pilitan, kung hindi ginagawang kondisyon ang enrollment o trato sa bata, yun ay bahagi pa rin ng bayanihan. Kailangan natin linawin. Bayanihan ay hindi sa pilitan. Kapag pinilit ang tao, hindi na yun bayanihan. Kapag pinahiya ang hindi nagbigay, hindi na rin yun bayanihan. Kapag ginawang requirement ang pera, hindi na yun bayanihan. Pag ang amount na tinakda at pinilit bayaran, hindi na yun bayanihan. Pero kung ang magulang ay kusang tumulong, yun ay bayanihan. Kung ang parent ay nagdala ng walis, pintura, pasahan, hollow blocks, halaman, o mga cleaning materials ng bukal sa loob, yun ay bayanihan. Kung ang alumni nag-donate ng mga electric fan, chairs, curtain, repair materials, yun pa rin ay bayanihan. Ano pa? Ang ating barangay, mga civic group, church group, business owner o volunteers na tumutulong sa school nang walang kapalit, iyon po ay bayanihan. At kung may mga magulang na nagsama-sama para maglinis ng classroom ng kanilang mga anak, iyon ay bayanihan. Hindi dapat mawala yan. Dahil ang paaralan ay hindi lang responsibilidad ng teacher, responsibilidad ng principal, responsibilidad ng utility personnel, responsibilidad ng DepEd. Ang paaralan ay bahagi ng komunidad. At ang mga bata na nag-aaral doon ay mga anak din ng mga komunidad. Isa pa dapat nating maintindihan. Hindi ibig sabihin na may utility personnel sa school ay kaya na nilang gawin lahat ng trabaho. Minsan, ilang tao lang sila. Isipin natin, ang laki ng isang school. Ilang classroom ang kailangan linisin, ilang comfort room ang kailangan ayusin. Ilang hallway, garden, drainage, gate, court, at baligid ang kailangan trabahuhin. Ilang sirang upuan, mga mesa, bintana, kisame, ilaw. Yung electric fan na kailangang i-check. Ang utility personnel lang ang aasahan. Paano nila matatapos lahat yan bago magpasukan? Madalas, hindi lang isang araw ang trabaho. Kailangan ng manpower, oras, coordination, at suporta. Kaya mahalaga na participation ng parent at komunidad. Hindi para palitan ang responsibilidad ng gobyerno o ipasa sa magulang ang lahat ng gastos o gawing excuse na hindi na dapat punduhan ng school. Kundi para magtulungan sa mga bagay na kaya natin gawin bilang komunidad. Dapat din natin sabihin ng malinaw. May karapatan ang magulang na tumanggi. Kung wala kang pera, hindi ka naman dapat pilitin. Tama naman po iyan. Pero, kung kaya mong tumulong, kahit maliit, malaking bagay na yun. Pwedeng oras ang ibigay, pwedeng lakas. Mga gamit, serbisyo, kaalaman, yung simpleng paglinis ng classroom, pag-ayos ng upuan, pagdadala ng walis, dustpan, basahan, o trash bag. Hindi kailangan pera agad ang usapan. Minsan, kailangan lang ang pasensya. Kasi ang bayanihan, hindi sinusukat ang tulong sa laki ng ambag. Sinusukat ito sa bukal na pagkikiisa. Marami sa ating mga kabayan ngayon na nakakatanggap ng mga tulong mula sa gobyerno. May mga beneficiary sa purpose. May mga solo parent na nakakatanggap ng suporta. May mga estudyante, pamilya, senior citizen, iba pang sektor na natutulungan ng iba't ibang programa ng pamahalaan. Hindi naman masama iyon. Karapatan ng mamamayan na makatanggap ng tulong kung sila ay qualified. At responsibilidad din ng gobyerno na suportahan ang mga pamilya na nangangailangan.
Pero kung tayo ay nakikinabang sa tulong ng gobyerno, maganda rin naman sigurong itanong natin sa ating sarili, paano naman kaya tayo makakatulong pabalik sa komunidad o sa ating komunidad? Hindi kailangan pera agad ang ibigay. Hindi kailangan malaki ang iambag. Hindi kailangan pilitin ang hindi kaya. Pero kung kaya nating magbigay ng oras, lakas, serbisyo at simpleng tulong sa paaralan ng ating mga anak, malaking bagay na yon. Kasi ang pera ginagamit sa mga programa ng gobyerno ay galing din sa buwis ng mamamayan. Sa isang paraan, natutulungan tayo ng komunidad kung kaya may pagkakataon tayo maganda rin na may balik natin sa komunidad ang tulong sa pamamagitan ng pagkikisa. This has been my honest take about Brigada Eskwela. Bayanihan, no collection policy, payday contribution, and the role of parent in our schools. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, inimbitan ko po kayong sumali at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. Follow na rin po para masabay-bay ninyo ang ating mga bagong videos at updates. Salamat sa inyong support at pagtangkilik. Sisikapin ko pong makagawa ng mga makabuluhan, kapaki-pakinabang at inspiradong content para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa tiwala at suporta. God bless po sa atin lahat. See you next episode.